Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong sinabi ng mga ilang mambabatas, lalong-lalo na po sa House of Representatives, tungkol po dyan sa fake PIDEA documents o yung tinatawag nating PIDEA leak, na kung saan si Senator Ronald Bato Pancher de la Rosa ang nag-preside dyan, na kung saan pinatawag niya si Mamang Kalbo, no, at yung PIDEA. At doon talagang parang hindi si Senator Bato Pancher yung nag-Senate hearing, kundi yung resource person niya na si Mamang Kalbo, yung tinatawag ng dating ex-PIDEA Director General na congenital liar. Tapos ang source nila ng mga kagaguhan nila ay yung pathological liar dito sa LA. Kaya nga po sa karamihan, no, iniisip na this is in connivance of that triumvirate of Bato Pancher, si Mamang Kalbo, saka si pathological liar. Sila po nag-connivance na hindi talaga PIDEA leak yung papel na may bakat daw ng Pancher na sinasabi ni Bato Pancher ang dapat pagtuunan to create a legislation para daw maiwasan ang paglilik ng mga ganong bagay, mga secret, top, confidential, ganyan na mga dokumento. Meron na pong batas dun eh. Ano pang ile-legislate mo, Bato? Wala kang napatunayan, no? Para sa bagay na yon. Pero napatunayan namin na wala kang kwentang senador. Sayang ang pagiging PMAer niya. Sayang ang pagiging PMP chief niya. Wala pala nito. Magaling daw siyang investigador. Napatunayan. Siguro naman, Senator Bato, malakas lang talaga ang kapit mo. Napaghahalata, di ka na makaulit. No, yung mga kapit ni Digong, ginamit nyo lang si Duterte para makaupo kayo dyan sa pwesto ninyo. Mga ulol kayo. O yan, kaya tawag sa'yo ngayon, Bato Pancher Butas. O baka naman photocopy ka lang, Bato. Nasaan ba yung totoong Bato? Baka hindi yan ang totoong Bato. Tignan nyo, walang Pancher eh. Ay, nako. O eto po, yung mga lower house, mga representante, nag-chime in dyan. Alam nyo naman ang House of Representatives, they are supporting the Marcos administration. Pero yung ilan sa mga senador, they're supporting, their supreme leader, si Digong, no? Na si Pentaning. Inquirer, di ba? Yan. Ito po. Saka, bakit siguro kaya sila galit na galit, gusto nilang tanggalin ng Pangulong Bongbong Marcos? Probably sa isang bagay na ito. No? Isa sa mga bagay yan, isa sa mga dahilan. At meron ding gustong isiwalat yung isa na namang representante. No? Parang may nakikialam. Baka merong mga Manchurian legislator ng China na nakapasok sa ating Kongreso. At tiyak, pasok sa banga si Alvarez. So, 5 article lang po to pero mabilisan mga kababayan, no? Eto po. Bago tayo magpatuloy, tayo po'y magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nag-share ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super thanks, super chat, super stickers, at ganun din po sa mga katuwang natin dyan sa chat box tuwing may video premiere. Salamat po sa mga moderators pag wala ako, kayo ang umaalala dyan, nagbabantay. No? May God bless you. At ganun din, i-shout out natin lahat ng ating mga OFWs, no? Ating mga frontliners, lahat po kayo dyan. No? Pagpalain nawa kayo ng may kapal at ipagdasal po natin lahat ng mga nagdadalamhati, may mga sakit, no? At dun sa mga nagbabiyahe. Okay, let's
pray for one another. Huwag tayong magsinasabing peaceful pero panay ang mura. Alam nyo na yun. Okay, shout out din natin yung mga ating mga pinupuntahang mga magagaling na vlogger influencer tulad ni Carcleia, si DJ Byron Music and Topic TV, si Munting Tinig, pinupuntahan ko po yan, si Kakopi, no? Yun po. Yun lang yung mga nagsha-shout out sa atin, pero yung iba wala silang pakialam sa atin. Maski na sabi mo shout out po ganito, wala, hindi ka nila papansinin. Ang pinapansin lang nila yung mga kapwa nila vloggers na ang lalaki na ng subscriber. Ayan. Sino ba naman kayo dyan, Tokis? Wala kayong bilang tulad ng bilang namin. Maski na mga ganyan kayo. Ganun po talaga. Kaya wag na rin natin silang banggitin. Baka ma-open lang sila, di wag na lang, di ba? Ganun po talaga siguro. No? Mga supladingding, suplada. Okay, doon po sa mga katropa ni Trunks Reacts Channel, ay masaya po doon, pumunta po kayo. No? Hindi po kayo mabubore. Kasi meron po silang grupo. Yung mag-a-apply daw sila ng party list, tahong. At shout out kay May Dons. No, hindi ko pa naman po nakikita yung May Dons na yan. Taga saan ba si May Dons? Mukhang gusto rin magtayo ng sariling party list si May Dons. Adobo party list. Okay, tuloy na po tayo. Tama na, baka mapagalitan tayo ni Carcleia. No? Ayan ka na naman to kasi okay lang yan, Carcleia. Okay, so unahin natin yung tungkol sa PIDEA leaks. Kasi kaya po tinawag na leaks. Kasi si Bato, mahilig pala sa leaks. Bakit? Kasi butas kagad na nakita niya . Kaya pala na leak. Kasi may butas. Anong butas yun? Butas ng puncher. Butas ni Bato. Gawaan lang nga kayo ng ano dyan. Gawa kayo ng meme. No, yung meme. Hawak-hawak ni Bato. Puncher. Yung mga magagaling dyan sa art. Diba? Ito lang. Ito lang ang katapat ninyo para malaman ko ang katotohanan, ang authenticity ng isang dokumento. Diba, Carcleia? Elora, Aichang. Diba? Sino bang magaling dyan sa artwork? The Authenticator. Ang dami ng bansag kay Senator Bato. Mapipikon na sa atin yan si Mr. Clean. No? Senator Bato de la Rosa. The Authenticator. Pero hawak nyo. Puncher. Ang gandang campaign yan, Mr. Bato. Taga-butas. O di kaya may butas. Pag nakakita ako ng butas dito, tawagin ko si Bato. Ay, Senator, authentic ba yung butas na yan? Gawa to ng puncher, no? Di ba, Bato? Nako, magagalit na si Bato sa atin. Pag tritripan tayo niyan sa next hearing niya sa May 7. Sino ba tong simple talkies na to? Patawag nyo nga ito. Come and get me. Senator Bato, come and get me and have some coffee. Di ba? Eto po sa politiko. PIDEA leaks aim at destabilizing Marcos admin. Ayan po yung sabi ni Representative Jude Asidre ng Tingog Party List. Yang Tingog Party List na yan, isa po sa mga representante dyan ay ang may bahay ni Speaker Martin Romualdez na si Yeda Romualdez. Magkakasama po ito. Ayan po yung pananaw ng isa nilang membro sa Tingog Party List na si Jude Asidre. Na ito daw pong PIDEA leaks ay isa lamang destabilization plot para sa Administrasyong Marcos. Kayo, ano sa tingin ninyo? No? Sa akin pong opinion, correct. Di ba? Dahil lang sa bakat, dahil lang sa puncher hole,
na nakita ni Bato doon sa Xerox copy or photocopy nung sinasabi nilang PIDEA document na pre-operation para doon sa dalawang personalidad na nandun sa dokumento na yon, yun daw pong dokumento na yon ay authentic. Naganap. Ano hawak mo? Photocopy. Anong hawak ni Luka-Luka na si pathological liar na hitad dyan sa LA? Photocopy. Nasaan ang original, Senator Bato? Ayun dapat ang inaalam mo. Dapat tinanong mo doon sa Morales. Kasi siya ang signatory. Ang tanong, na-i-file niya ba yan? Pwede namang binutasan niya lang. Nung ipapile niya na, sabing ganun, oy, wala. Hindi tuloy yan. Tigil mo na yan. Di ba, Bato? There's a lot of maaring mangyari doon. Pero ikaw, no, hindi pa tapos ang iyong hearing, you already concluded that the document is already there. Talaga lang may bumababoy, may ahas sa PIDEA? How do you know? But you already concluded. Di ba? Bias. Hindi mo ba tinignan yung kredibilidad ng taong resource person mo? He is so shady. He can tell a lie, outright lie, because some of his colleagues already spoke that he is a congenital liar. He is a liar from the very beginning, like his father who is a liar from the very beginning. Pero ikaw ba to, binigyan mo ng airtime sa Senate, kinagat mo. Dapat yan, wala na yan. Hindi na binibigyan pansin yan. Because the true intent is this. Ikaw ba to? Nagtatanga-tangahan ka lang, Senator Bato. No? Bakit? Alam mo naman yung true intent? Lalong-lalo na nung tinext ka yung nabasa mo yung message nung Luka-Luka dito, yung pathological liar dito, na sinabing, dapat ang focus mo ay si Bangag Marcos Jr., hindi ako at si Morales. Di ba hindi mo nakuha yung idea? O talagang nagsadyang tanga-tanga ka lang talaga? Siguro nababalitaan mo naman yan nung nilabas yan. Di ba? Meaning, hindi kayo nagbabasa ng balita, hindi nyo alam yan, laganap na laganap yan. So therefore, wala pala kayong pakialam. Di ba? Nakasina die break kami. We are on break, we are on vacation. Meaning, if you're on break, you're on vacation. Abay, ang kapal naman ang mukha ninyo. Isang buwan kayo nagbakasyon. Lahat kayo. Ang pagkakaalam ko na, pag nagsina die break, walang plenary. Di ba? Tingnan nyo ang lower house. Sinabihan sila ng speaker. Nakasina die break tayo, walang plenary, but you can do a hearing in your committee. Pero sila, 24 sila, nag-break sila. Nag-break talaga sila. Yung iba dyan, pa-post-post pa, naka-swimming suit. Nagpunta sa ganito. Yung isa, nanonood ng Celtics game. O di ba? Sarap buhay. Tapos pag ordinaryong mamayan, no, kayod marino. Kita nyo yon? Napakaswerte talaga ng mga politiko natin, ng mga mambabatas, ano? Ang lalaki ng sahod, 3 araw lang pumunta, magtrabaho, yung Thursday, Friday nila, anong gusto nilang gawin, weekend, anong gusto nilang gawin. Para po silang mga medical professional na nagtatrabaho ng 3 days a week with 40 hours. Alternative work week. Ganun po, pero ang laki ng mga sahod, mga kababayan. Ang lalaki ng sahod. Tapos yung perks pa ng pagiging isang politiko. Siyempre, senator ka. Oy, sir. Oh, may mga magbibigay sa'yo ng mga dyan. Kunwari, sir, pagkain, tikman mo to. Ganyan po. Diba? Ganon. Diba? Tapos sa simpleng photocopy o Xerox copy nung dokumento na yun na pinapatunayan naman ng PIDEA na wala talaga. Bakit hindi mo gisahin, hindi mo ginisa yung nagsasabi nun, yung resource person? Bakit ang ginigisa ninyo ay ang PIDEA na sinasabi nga na wala naman po talagang dokumento niyan sa aming file? O tapos binigyan nyo ng airtime, no? Yung resource person mo na shady ang personality na dinideflect yung issue. Di ba? Kung ano-anong issue ang pinagbibigay niya doon. O kayo, nandiyan pa kayo sa loob. Ako nasa labas na.
Siyempre, pag maggaganito kayo, ang karir ninyo, nakasalang. Anong relationship nun? Ibig ba sabihin, bakit hindi mo tanungin si Lasso? Tinitreat ba kayo ni Lasso? Dapat nagsalita yung mga PIDEA agent eh. You have the freedom to talk. Sabi mo, hoy, walang ganyang akusasyon ha. Huwag mo kaming akasuhan na takot kami. Wala kang napapatunayan dito. Diba? Hindi man lang ginanon eh. Hinayaan nila yung isang shady, ang karakter, ang kredibilidad, na magsalita, na kontrolin yung hearing. Si Bato nakaganon sa cellphone niya. Tapos sa tanong ngayon, ano napatunayan natin dito? Wala, napatunayang tanga ka. Tanga ka kasi bakit? Naniwala ka sa photocopy dahil sa isang butas. Ha? Pangalawa, tanga ka kasi bakit mo kinagat yan? Na hindi naman talaga yung dokumentong leak ang gusto nilang palabasin. Kundi, ang gusto nila, idikdik na isang adik ang Pangulo. Ang Pangulo na pumoprotekta sa iyo sa ICC. O diba? Di naging ahas ka para sa aming mga supporter at sa mga loyalist ng PBBM. Diba? Kayo na ang tinutulungan, kayo ang pinoprotektahan, pero hindi reciprocal. Kita nyo? 12 years ago yan? Anong gusto nyong patunayan? Is it really a crime? Unsolved crime ba yan? Unsolved cases? Hindi na ba? Hindi naman siya cold case. At the first place, there's no case at all. Diba? Wala eh. Anong gusto nyong gawin ng PIDEA? I-replicate yun? Patunayan nila? Wala nga eh. Even though appointee, si General Lasso, si Director General ng PIDEA na si Lasso, ng Pangulo, anong gagawin niya? Does he need to make a story, make up story? Hindi naman siguro gago. Tapos dinamay nyo pa yung isang babae na nananahimik din. Ang gusto nyo, ipatawag sila, patunayan nila, yung nandun sa papel na hindi nga nangyari yung operasyon, mga gago pala kayo. Talagang mga kayo, psychopath. Kung ako, didimanda ko kayo. Patunayan nyo muna, yung operation na yan, naganap ba yan? Ha? Nakita nyo bang nag-snort ako? Ano ebidensya ninyo? Na fingerprint ba ako? Na mugshot ba ako? Na ipasok ba ako? May report ba na naipasok ako sa bilangguan? Ganito kaso ko? Did you ask me to face the judge? None. Wala. Dahil lang sa isang pirasong papel na pinalabas nila, no? Alam ko, yung si Mamang Kalbo, yan ang source ni pathological liar. Diba? Sila eh. Hindi, ulitin ko, hindi yung dokumento ang gusto nilang ilabas as leakage. Kundi, dikdikin, patunayan ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya adik. Patunayan nyo munang nakita nyong nag-adik siya. Suminghot siya, humitit siya, o whatever. Wala nga. Tapos yung si Mamang Kalbo has the audacity to say, dapat examinin nyo si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos kung may mangyayari sa akin, siya ang may kasalanan. O tita nyo, anong ginawa mo ba to? Anong ginawa mo? Wala. Hindi mo lang sinabi sa yung recorder doon na, can you strike that one please? Hindi. Ikaw, nung nagmura-mura ka, sabi mo, can you strike that? I'd like you to strike that one. Pinortektahan mo yung sarili mo. Pero yung Pangulong Marcos na nagproprotekta sa'yo, hindi mo man lang pinoprotektahan by striking that word na si Pangulong Marcos lang ang may kakayang magpapatay sa akin? Diba? Bato, halata ka. Kaya sinasabi ng mga netizens, lalo ng mga supporter ng PBBM, na kayo ay in connivance, the triumvirate of these morons. Pasensya ka ba to? You have destroyed your political career. Hindi ka na makaulit talaga. Mga hayop eh. Kaya ito, nakita rin ng ibang mambabatas oh. Si Asidre, sabi niya, destabilization yan. Diba? Oh, hindi nga nila maintindihan bakit si Morales, si Mamang Kalbo, sabi niya dito, a dismissed police officer and agent of the PIDEA was invited as a resource person in a Senate hearing regarding the seizure of 1.4 tons of shabu. Yun.
Hindi nila maintindihan bakit siya nandun. Gulong-gulo sila. No? Pero para sa akin, siguro nandun na siya, siguro spectator. Oh. 'Di ba? Inuulit-ulit ni PDEA General Lasso na fabricated and have no basis, 'di ba? Wala eh. Kasi yung form na yan, sinasabi natin, sabi nga nung isang director doon ng PDEA, anybody can have that. Pero si Bato, sabi niya, photocopy to, nag-i-exist ito. Ba't di mo tinanong, nasaan ang original? Ba't di mo tinanong doon, paano nakuha ni Hitad yan? Nung pathological liar, sino nagbigay, nasaan ang original? Ayun ang hanapin mo. Nasaan ang original? Paano sila nakakuha ng photocopy? Sa korte, pag dinimanda mo yan, hindi mag-stand yung demanda mo. Kasi hahanapin sa korte, do you have the original copy? Nabi mong wala. Ganyan na nangyari sa mga kaso ng Marcoses. No? Yung mga civil cases nila na ginawa ng PCGG, na kung saan daw mga tagong yaman, ganito, ganyan, nakaw na yaman. Pinisenta ng PCGG, mga photocopies. E nung tinanong nandyan, nasaan ang original? Wala daw. O di wala, dismiss. Kasi pwedeng gawa-gawa lang yan eh. Di ba? Walang authenticity. The veracity of that photocopy is in question. O, paano ka naging senador, Bato? Paano ka naging magaling na PMAyer? Di ba? Saludo pa man din ako sa mga PMAyer, then ang gagaling ninyo. Di ba? Matatalino kayo, bright, pero meron palang isang bugok dyan tulad ni Bato na pinatulan yung photocopy. Di ba? Nasaan ang original? Ha? Mr. Bato? Ha? Ano ba tawag ko sa'yo? Di ba? Bato the enforcer? O the puncher? Di ba? Mr. Bato Butas. Dahil sa butas lang ng photocopy, nandoon na photocopy yung butas. Naniwala ka na? Come on. Wala man lang, hindi ka man lang karoon ng doubt. Totoo kaya ito? Hindi. Sinasakyan mo kasi yung ng kaibigan mong si pathological liar na si Hitad. Yan yon. Na-pressure ka ni Hitad. Huwag kang magsinungaling sa amin. Alam nyo ba anong sabi ni Roque? Dahil daw dyan sa PDEA Leaks hearing mo, Bato, the puncher, butas, nanalo si Maharlika. Nanalo si Maharlika. Kita mo, binigyan mo ng airtime yung pathological liar na ito at luka-luka. Kaya hindi ka na makaulit. Di ba? Grabe, mga kababayan. Ito, sabi ni Isidro, pinapakita siguro based on the testimony na talagang mas na-prove pa natin na itong si Morales nagsisinungaling. Correct naman. Based doon sa mga na lang niya eh. Hindi niya daw alam na dismiss siya sa pagkakapulis. Gago. Doon pa lang alam mong sinungaling, magtataka ka na eh. O eto pa. Si Deputy Majority Leader in Isabela Representative Faustino D. and Assistant Majority Leader in Taguig Representative Amparo Maria Zamora also raised doubts about the credibility of Morales. Dapat, ang tatalakayin ng panahon na yun ay yung pagsisisure ng 1.4 tons ng shabu. Pero umabot na pinag-usapan na yung supposed leak PDEA document. So, ayan. Di ba nagtataka lang sila? Bakit pumunta doon? Kaya nga ulitin ko, at the first place, dapat, wala yun. O, bokya na naman sila doon. Dahil ang galing magsalita ni Secretary Benhar Abalos ng DILG. Pinatunayan niya na walang cover-up, pinatunayan niya na walang malisya. O, di ba tinitira nila, bakit daw, paano daw nagkasya yung 2 tons of shabu doon sa whatever, sa van. Pinakita yung video, picture. Sino nagbukas ng van? Yung suspect. Di ba? Bakit kayo, gato na lang gawin natin. Yung mga nagkikriticize doon, yung mga taga-bataan ni Kibuloy, bakit hindi kayo, ipasok namin kayo sa isang van, magsiksikan kayo. Abot kayo ng 2 tons. What is the weight capacity of that van? Alam nyo ba? Ginawa nyo ba namang mathematical equation? Paano nagkasaya at umandar? Sige nga. What is the weight capacity of that sasakyan? Dito, alam ko, dito kasi pounds eh. Oh, hindi man ako magaling sa math.
Isipin nyo, paano nagkasya yun? Tingnan nyo, pinakita yung larawan doon sa hearing. Di ba? Walang naisagot si Bato, nilinaw lang. That's it. Di ba? Pinatunayan lamang ni DILG Secretary that they did a very thorough documentation of that seizure. Kasalanan ba ng mga pulisan na dumaan yung gagong driver na yun sa checkpoint? Di ba? Sisisihin nyo pa yung mga pulis na ginawa lang yung kanilang tungkulin? Mga gago pala kayo eh. Gumawa ng tama o mali, ang pulis, sisi. Saan kayo lalagay, mga kababayan? Di ba? Gumawa ng tama ang PIDEA, sisi. Hahanapan ng butas tulad nung puncher ni Bato. Di ba? Ba't kaya hindi natin i-photocopy si Bato? Ano kayo lalabas, no? Pag ginanon natin sa photocopier si Bato, ano kayo lalabas? Baka kamukha ni Shrek. Di ba, ogre? O kaya si Tamil Mil. Pag pinotocopy natin, ano lalabas? Yung asawa ni Shrek. Mga inayupak eh. No? Kayo nga, on the first place, there's nothing to investigate with. None. Hanapin mo muna yung original Bato. Kung nahanap mo yung original, doon ka magpa-Senate hearing. Bakit nag-leak? That's it. Hindi mo na dapat tukuyin pa kung sino nandun kasi hindi nangyari yung operation. Alam mo yan, pre. Pare, bobo ka, pare. Nang show pa, ang sarap sanang magmura kaso ayoko na eh. Nakakasawa eh. Lalo lang dadaming kasalanan ko sa langit. Ba hindi ako papasukin ni Kiboloy? O ito pa. Ha? Aside doon sa destabilization, ito pa nakikita nila. Sa Inquirer, reliance on fake PIDEA documents, question. A prelude to midterm polls. Gagamitin. Sasakyan lahat ng issue. Yan yun. Diba? Sabi ni Panelo, kay Tambalina, si Amy, re-electionist yan. Lahat ng issue, sasakyan yan. O diba si Bato? Hindi nga petty issue yan eh. Non-existent issue. Kaya tama po rin yung sabi ng abogado eh. Sino ba yung pinanonood ko? Magaling na abogada. Bilib ako madam sa'yo, no? Sana. Pasensya naman po, hindi ko po maalala pangalan nyo. Meron po akong short-term memory loss. Para po ako yung si Mamang Kalbo. Hindi po, nagbibiro lang. Si Attorney Claire, si Kayubi, ang galing nyo madam. No? At ang pretty ni madam. Naku, nabibighani ako sa iyo madam. Pakiabot nyo nga ito kay Attorney Claire. Attorney, salute po, no? Si Toki, saludo po sa inyo. Ang galing nyo madam. Ang galing nyo. No? Sabi ko nga, I love you madam. Ay, naku, oy, ano na naman yan, Tokis? Bakit? Masaba ba magsabi ng I love you like my ninang Lisa? Tony Claire, shout out po. Magaling po, pinanonood ko po yung inyong YouTube channel. Subscriber. Hindi ko lang po ginagamit yung video nyo kasi wala po akong pahintulot. Pasensya na po. No? I respect you and I love you, madam. Ang galing mo. Sana hawaan nyo ako ng konting talino naman, madam. Kayo naman. Pag umuwi ako Pilipinas, hanapin ko si attorney. Magpalibre ako dyan sa Rockwell ng kape. Joke lang po, attorney. Love you. Okay? Ay, nako, nag-flirt-flirt ka. Hoy! Walang ganon, ha? Ay, Chang, Ilora, walang ganyan. Huwag kayong ganyan. Magaling po talaga si attorney, believe ako. Saka doon sa kasama niya, yung kanyang Robby, no? Galing din. Malumanay. Okay, hindi tulad ni Tokis, high blood palagi. Okay, so nasaan tayo na? Wala tayo dahil kay attorney. Ang pretty ni attorney. Ang landi ni Tokis. Ay, hindi, totoo naman po yung madam. Di po nagsisinungaling. Pag pangit kayo, sabihin ko lang medium. Para hindi tayo makasakit. Di ba, Elora? Okay na. Wala. Anong masasabi mo sa kanya? Ang sarap ng kape. Pero po si attorney. Pretty. No? Okay, tama na. Baka mamaya madimanda ako ni attorney. Attorney, wag mo ako demanda. Pinupuri na nga kita. Didimanda mo pa ako eh. Di ba? Okay. So, eto yan. Kaagatin nila lahat yan. Kasi mga re-electionist. Di ba? O, tingnan nyo si Bongo.
Umaate na ng hearing. Di ba? Yung sa DSWD, ngayon naman sa DOH. Tapos panay pa ang pa-selfie-selfie. Re-election ni di ba? Si Bato. Wala siya makuwang ibang pang ano niya. O dito ako, kakagating ko tong PIDEA Leaks. Kaso, butas. Nang dahil sa butas si Bato. O ito, a prelude to midterm polls. Ayan, kaagatin nila yan, di ba? A lawmaker has questioned some sectors' reliance on documents linking President Marcos to alleged drug use despite its being debunked by authorities, speculating, spekulasyon, that this might be a prelude to the politics of the midterm election. Ito po, sabi yan ni Tingog Party List Representative Jude Isidre. He and other lawmakers are confused as to why PIDEA Operative Jonathan Mulas was even invited into the Senate hearing. Was supposed to be the drug bypass in Alitagtag. O, ayan na naman po. Kasi nga gagamitin. Hindi lang sa destabilization but for their personal gain because of the midterm election tulad ni Bato. O bakit si Bato lang ang nandun? Di ba? Bakit walang ibang mga panel members niya na nandun? Di ba? Hindi naman sila naka-sine-die break. The sine-die break is over. Right? O. Siyempre, para sa kanya, ang limelight, sa kanya yung spotlight, it's all about Bato na butas-butas. Ay, ako. Hindi ko na po babasahin tong mga to, no? Biruin mo, questionable ang credibility. Sinabi na ngang congenital liar. Hindi ka naggawa ng research mo, Senator Bato. Sorry. You did not. And ano ka ngayon? Damage control ka ngayon sa mga interview niya. Hindi na ako maniwala sa iyo, Bato. Sayang, no? Ang taas pa man din ng paghanga ko dati kay Senator Bato. Pero, nang dahil lang dyan, because of your political ambition, sa imong ambisyon, huwag kang tambaloslos. We. Di ba? Sino nagsabi niyan? We. Boomerang, mga kababayan, ano? O now, labas tayo dyan kay Bato. Alam nyo na ano lang yan. Sabi na nating, moro. Di ba yung namalapit na lang sabihin? Kangaroo court. Ay, nako. Ngayon, gusto pa nilang ipatawag si Miss Maricel Soriano daw kasi siya yung isang personalidad doon. Susmi. Nananahimik yung tao, wala na yan, non-existent issue. Binuhay nyo, nandamay pa kayo. Kung ako kay Miss Maricel, sue their fucking asses. Diba? Sue them. Demanda mo sila. Lalo na yung si Mamang Kalbo. Para magtanda't makulong si Mamang Kalbo. Yabang eh. Antipatiko. Congenital liar pala. Oh. Okay? Ito naman tayo sa issue ng China. Kasi meron na naman pong sinabi dito ang isang mambabatas sa mga young guns tong representative natin eh. O politiko. Hands off. Gutierrez reminds China to refrain from interfering with elective legislators. Kaboom! Nahalata na po nila. Sino po nagsabi niyan? An opposition lawmaker urged China not to interfere with legislators who are simply doing their job when they seek a congressional probe regarding the influx of Chinese students in the country. Correct. Kasi nagre-reklamo po ang China dyan. Sabi nila, nagwa-warning pa sila sa atin na wag daw tayo maging xenophobic. Who the hell are you? Ha? Kayong mga Chekwa dyan. Dapat talaga yung mga nandyan sa Chinese Embassy, expel nyo na yan. Mga gago yan. Naghahari-harian sa bansa. Yung mga inchik dyan na walang mga papel, ha? Undocumented, expel nyo po yan. Kayo dyan, Bureau of Immigration. Trabahuhin nyo yan. Kung ako ang presidente, trabahuhin nyo tong mga to. Linisin ninyo. At yung mga negosyanteng may connection sa China na ang pondo ay nanggagaling sa Chinese government, siya-siyatin ninyo. Dapat meron kayong economic investigators. Ganun. Diba? O ito nagsabi, One Rider Party List Representative Ramon Rodrigo Gutierrez defended Cagayan Representative Joseph Lara from the attacks of the Chinese Embassy in Manila for allegedly inciting suspicion and hatred of China. Tingnan ninyo, nagmamando ang Chinese Embassy sa Manila sa mga mambabatas natin.
Ginagago nila ang ating mga nasa gobyerno. Ano lang ginagawa ng ating gobyerno? Wala! Tingnan nyo. Manhid. Yun na lang siguro ang sabi ng Pangulo, matuto kayo sa akin. Manhid ako, kaya magpakamanhid kayo. Well, magalit kayo kung magalit kayo ha. Ako, sinusuportahan ko po ang Pangulong Bongbong Marcos. Pero this time, kailangan magpakita na siya ng pangil. Magtatatlong taon na, nakakasawa mga kababayan. Itong mga destabilization plotters, mga kalaban niya, ang BP niya, patuloy siyang ginigiba, patuloy din natin siyang dinedepensahan. Pero hanggang doon lang kaya niya, magpakamanhid na lang. Lumaban naman, magpakita ng pangil. Presidente ka. Ayaw ka naming mapatalsik tulad nung ginawa nila kay Erap. Maraming nagmamahal sa'yo, Pangulo, pero there is a boiling point dapat. There should be a demarcation. Binababoy ka na. Baka paggising mo, hindi na ikaw ang presidente, baka na-depose na naman kayo. Baka gusto mong maulit na naman yung ginawa nila sa tatay mo, hindi naman napapayag. Sobra eh. Biruin mo kung ano-anong masasamang tapos ngayon, ito na naman, one after the other. Kaliwat kanan, harap likod na ang pambabastos, paninira, wala man lang masabi ang Pangulo. Tapos yung sinasabi niyang kaibigan niya, yung pang numero 1 gustong pumalit sa kanya. Diba? O ito tinan mo tong pambababoy ng mga Chinese officials diyan sa Chinese Embassy sa Manila. Dinidiktahan nilang mga mambabatas natin. You stop interfering with our legislators, you freaking Chinese morons. Diba? Ano ngayon kung nagbigay sila, nagsalita ang aming representante diyan sa mga inyong mga kababayang inchik. Sabihin niyo muna ang totoong purpose ninyo. Dapat nga, imbestigahan kayo eh. Diba? Yung sabi dito, insinuating xenophobia, spreading fear of communism. Ayaw nga namin ng communism eh. We love our freedom. We love our democracy. Your communism is rotten. Diba? And hyping up China-Philippines maritime issue. So what? Mga ano kayo eh. Unlawful kayo eh. You do not follow international law. What is convenient for you, that's the only thing you will follow. Diba? Mga balahura kayo. You are rude. Diba? You are what? Garbage. Kakahiya For the Chinese Embassy to issue a statement directly attacking the inquiry and the motives Congressman Lara has, is this the non-interference that China espouses? Correct. Yun ang sabi ni Gutierrez. The Chinese Embassy would chalk this up to xenophobia, a resurgence of McCarthyism, and would attack and malign Congressman Lara's motives for the resolution. Talaga, aatekahin nila yan. Sisiraan nila si Lara. Tingnan nyo Foreigner ito. They are interfering. Maisingit ko dito. Meron po tayong kaibigan nag-message sa akin, sabi niya, Tokis, baka pwede mong i-content ito. Tingnan nyo to. Yan po. Pinadala niya po sa akin yan. Siguro napanood niya yan. That is 4 years ago. Kinover po ng 60 Minutes Australia. Mga Chinese spy. One of their spy that is in Australia, pinadala nila, bumaliktad. Binigay ang secret nila. Kung gusto nyo panoorin nyo, it's about 40 to 45 minutes yan. Ang ganda, very informative. Isa sa mga naano ko, kasi hindi pa po ako tapos, bigyan ko lang kayo ng pahapyaw, ay paano in-infiltrate ng mga spy ng China ang gobyerno ng Australia. Ang kanilang legislation. Ganito doon ang ginagawa nila. No? Kasi may mga pro-China na mga mambabatas din. Meron nga akong nabasa dito sa Politico blind item. Na hindi siya makapagbigay ng kanyang saloobin sa West Philippine Sea kasi mawawalan siya ng pondo na galing sa China. Hahayaan niya na lang yan. Maging ano lang daw siya, maging neutral. Pero siya ay popondohan ng China sa kanyang election bid. Nakita nyo? Diba? Ganon! Ganyan. Buti na lang may mga mambabatas tayong mga young guns. Talagang palaban.
Ito pa sabi ni Gutierrez, why does the Embassy of China presume to have the authority to tell us the representative of the Filipino people or motives? We take exemption to this statement. Correct! Wala nga kayong naiambag sa aming constitution tapos magsasalita kayo. This statement and accusation from China was levied against Congressman Lara as a sitting representative of the people of the 3rd District of Cagayan. Correct! Gutierrez also reminded China that members of the House of Representatives are duly elected by the people in their district who have a mandate to fulfill. It should be noted that at issue here isn't any law passed by Congressman Lara. It isn't even a proposed bill. There is no government policy or program question. It was simply a resolution seeking an inquiry into what the good congressman sees as a cause of concern within this district. Correct. Tama naman. Diba? Gutierrez pointed out that while Lara's resolution may not be 100% accurate, particularly the number of Chinese students in Cagayan, that was the rationale behind the House probe. But if there is any truth to the claim, even a semblance, will this not warrant an investigation? Will this not be a national security concern? Is not that the whole point of an inquiry, to ferret out the truth and bolster our laws? Unfortunately, this is not an isolated incident. It does not require the most perceptive of minds to note an escalation of tensions with our northern neighbor across the sea. Hindi lang yan dapat eh. Pati yung mga pogo. Diba? Nandyan sila oh, dami niyan. Baka nga, milyon na sila dyan. Nakakonsentrate tayo dyan sa northern part, hindi nyo alam, sa Metro Manila at Kalat, diba? Cebu, sa Visayas. Oh, nandyan sila. Bakit wala? May pogo ba sa Mindanao? Tatanong lang ako kung may ilan ang mga pogos sa Mindanao. Di ba? Oh. Sige nga. Di ba nakakahiya? Dinidiktahan tayo, ini-interfere tayo tulad ng ginagawa nila, nagpapadala sila ng mga spy sa ibang bansa para mag-interfere sa gobyerno. Bakit? Ha? Wala ba tayong karapatan para mag-imbestiga dyan? Ang dami naman, totoo naman. Oh, yung mga universidad na tumanggap dyan, ba't hindi nyo yan, hindi kayo na-alarma? Kasi bakit? Ganto-ganto ba? Ha? Pera-pera lang? 2 million kada isang estudyante? Oy, mga sell-out kayo, mga gunggong. Oh, eto na. Labas tayo doon. Another Politico news. Kaya siguro, no, isa sa mga dahilan bakit galit na galit itong mga Duterte Quiboloy kay Pangulong Bongbong Marcos at gusto nila lang siyang mag-resign, bumaba at ipalit si Tamilmil. Ito po, Yader Yangan na representative. Si Taguig Representative Amparo Maria Zamora. 1.7 trillion pesos investment secured. Marcos fires back at travel bashers in Labor Day message. Kaboom. O ayan. Sige, umiyak kayo. Di ba? Kasi nahigitan ng Pangulong Bongbong Marcos ang inyong dating Pangulong Duterte na Prime Minister ni Baal. Di ba? Ayan o. Sampal sa inyo yan. Itong Lady Solo na ang nagsabi. Ha? Zamora was asked about the 1.7 trillion worth of investment mentioned by Marcos in his Labor Day message. I think sinabi ito ng presidente kasi napakaraming pumupuna pagka bumabiyahe siya. Siguro isang paraan ito ng presidente para ipamukha sa kanyang mga bashers na ito ang produkto ng kanyang pagbabiyahe. Ayan. Marcos said 1.7 trillion in investment will create around 108,000 jobs. Napakaraming tao na kada biyahe niya, binibilangan siya kung ilan na ba yung biyahe na foreign trips. Kung ilang beses na sila lumabas, sinong mga kasama niya. Pero kita naman natin na ina-announce niya na almost 1.7 trillion pesos in investment ang inani natin. Nagtatrabaho talaga ang ating pamahalaan. O kasi nga, ayaw nila yun. Mahihigitan ng Pangulong Marcos ang accomplishment ni Prime Minister ni Baal. Kaya, double time na sila, triple time para pababain. Ang ano niya nga daw, August, gusto niya nakaupo na si Tamilmil. Do it. You try it, dude. Ano ang sabi ng mga may nagsabi po sa akin no? Sa amin, sa kasundaluhan, wala kami pakialam dyan. Walang mga ingay-ingay na ganito, iaano si Pangulo, wala. Sabi rin ni Trillanes, sabi nila si Ampaw. Pasensya naman, Senator, huwag kang magalit. No, yun ang sabi ng mga kalaban mo
Di ba? Sabi niya, mga sundalo, hindi. Sabi ng mga Dilawan Pengs, pagtsatsagaan na namin si Bongbong Marcos kaysa naman kay Tamilmil. Di ba? Sino ang kakampi ni Duterte at Tibuloy? Sila lang. Kaya nga rigudon sila eh. Double time, quadruple time sila kung saan sila gustong magkaroon ng PES rally. PESDA na hindi nga kayo makahuli ng mayorya. O ngayon daw, doon sila sa Negros. Sige, doon kayo pumunta. Doon na naman sila magmumura-mura, putang ina, peace rally daw. Pero putang ina mo, Bongbong, putang ina mo, Bongbong, bangag adik ka, bumaba ka na. Diba? Paano naging peace yun? Dapat pag peace, nakaganon lang kayo. Peace nga, itahimik eh. Diba? Hindi eh. Destabilization rally na lang, ganun, tang ina ninyo. Huling article natin, mga kababayan, pasensya naman po, nakapagmura na naman tayo. Ito na, i-vlog natin ito. Ito na pong katotohanan. Sa politiko. House Ethics Panel. Complaint versus Alvarez found sufficient informed substance. Ayun. Ibig sabihin, tinanggap na. The House Committee on Ethics and Privileges has acquired the jurisdiction over the complaint filed against former Speaker incumbent Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez. Ako, Bicol Party List Representative Raul Angelo Bungalon, another Yangan, mga bata pong mga representante natin, disclosed this information after the committee's initial deliberation on Thursday regarding the complaint filed by Tagum City Mayor Ray Uy. Tinanggap nila. May substance daw. Ano ngayon, Alvarez? Kapwa mo pa taga Davao yan. Basically, the Committee on Ethics and Privileges have already acquired jurisdiction over the case considering that the committee was able to determine the sufficiency of its form and content of the sworn complaint affidavit filed by Mayor Ray Uy of Tagum City. Bungalon said the complaint alleged circumstances that constitute disorderly behavior and violation of the Code of Conduct of the House of Representatives, also violation of different laws like the revised penal code. He said that the complaint includes the continued and unjustified absence of Alvarez in the committee meetings and plenary session of the House, the libelous remarks made by Alvarez against co-government officials like the Vice Governor of Davao del Norte and other officials in the area. Naku, ang dami pala. And number 3, which is the very strong allegation in the seditious remarks made by Congressman Alvarez during the rally transfer this month. Yan, patay ka. Ngayon, hindi natin alam kung kailan ito magpo-prosper, pero at hindi ko rin alam kung anong magiging pataw na parusa sa kanya. So, pasensya naman po. Pero, at least, kinuha na ng ethics panel and ethics and privileges yung jurisdiction. Nandun na, pasok na sa banga. Kaya nga sabi ko kanina, si Alvarez pasok sa banga. Di ba? Sige pa. Mangmando pa kayo, mga hinayo pa kayo. Yan, napapala ninyo. Kayo po mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.